Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po, yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good morning po sir. May itatanong lang po ako. Meron akong parisan na green opa, kak, split ino, ang kapares, sable lutino opa hen. Naglabas po ng isa lang na visual lutino opa. Ano po kaya ang gender nito? Isang ibon lang po ang nabuhay. Maraming salamat po. God bless and more power po. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang parisan na green opa na kak split ino. Ang kapares, sable lutino opa hen. Ang tinatanong sa atin ni sir kung ano daw ba ang gender. So mga kaibon, sa ganitong klase ng parisan, hindi po natin yan malalaman ang gender ng inakay ng ganitong klase ng parisan. Dapat po, para malaman natin kung ano ang gender ng ganitong klase ng parisan, dapat ipa-DNA natin yan. Mas maganda, ipa-DNA po natin para po sure tayo na malalaman natin kung ano ba ang gender ng inakay. Ang ganito kasing klase ng parisan mga kaibon, hindi ito katulad ng 6 link na malalaman po agad natin yung inakay kung ano ang gender niya base po sa itsura niya. Kapag opa siya, automatic 6 link na hen po yan. Kapag non-visual opa, automatic kak po yan. Kaya po sa 6 link, ang bilis malaman kung ano ang gender ng mga inakay. Pero po sa ganitong klase ng parisan, back to back opa, pwede po yan mag-anak ng hen, pwede po yan mag-anak ng kak. So hindi po natin masasabi kung ano ba ang magiging gender. So mapapayo ko po sa ganitong klase ng mga parisan, lalo po visual lutino opa yan, mas maganda ipa-DNA nyo po yung inakay para malaman ang gender. So yan po yung unang katanungan sa atin mga kaibon. Pangalawa, ano po ba ang ilalabas ng parisan na opaline dilute kak ang kapares Ewing opaline hen? Mga kaibon, ang mode of inheritance po ng mga dilute autosomal recessive. Para makapagpalabas tayo ng visual dilute, kinakailangan both parent or dapat parehong parisan natin meron dugong dilute. Kapag po ganito ang klase ng parisan natin, opa dilute, ang kapares Ewing opaline na hen, walang dugong dilute, ang pwede pong maging inakay po niyan opaline, split sa dilute. Yung mode of inheritance kasi ng dilute is autosomal recessive, kaya po may split po ng mga inakay yan kapag pinares po natin yan sa walang dilute. Kagaya po nito, visual dilute ang kapares ay ang kak, ang kapares walang dugong dilute. So may split po yan ng mga inakay nila. Yung pagiging dilute ng tatay, may split po yan, sure split po yan sa dilute yung mga magiging inakay. Ang magiging ID po ng inakay nito, maglalabas po ito ng opaline na split sa dilute, at pwede po ito maglabas ng opaline na Ewing, split din po yan sa dilute. So pwede na po yan pang project o pa-dilute. Ang kagandahan dito dahil yung mga inakay nila opaline, sure split sa dilute, so napakaganda po na pang project ng opa dilute. So yan lang po ang pwedeng ilabas niyan. Dahil ang parisan mo opa dilute na kak, ang kapares Ewing opaline na hen, ang magiging inakay po niyan, ang ID opaline split dilute. Pwede po yan maglabas ng opaline Ewing split dilute. So yan po yung pangalawang katanungan sa atin. Pangatlong katanungan sa atin mga kaibon, sir, meron po akong pares sable lutino na hen at pied parblue ino, bakit wala pa rin visual na lumalabas? 4 na clutch na sir, wala pa rin. So mga kaibon, ang parisan ni sir visual lutino hen, at ang kapares pied na parblue, split daw sa ino, wala daw nilalabas na visual, 4 na clutch na. So mga kaibon,
Dahil sa ganitong klase ng parisan, apat na clutch na yan, sa tingin ko baka po walang dugong ino ang kapares ng Lutino mo. Dahil visual na po yan, mabilis na po ang kargahan dyan. Kahit po ang ipares mo dyan split or kaya naman possible pero may mga kapatid na visual, dahil visual Lutino yan nakapares, ang bilis po ng kargahan dyan. Pero kung apat na clutch na walang nilalabas na visual, masasabi ko siguro na baka po walang dugong ino ang kapares ng Lutino po ninyo. Alam nyo mga kaibon, sa pagpapares kasi ng mga ganito, halimbawa visual tapos ang kapares possible pero may kapatid na visual or kaya naman split ang kapares ng Lutino, sa experience ko sa pagbibreed ng ganito, kapag po visual na yung tinapat natin or ipinares natin sa mga possible pero may kapatid na visual or kaya naman pinarisan natin ng split, sure split ino, sa tingin ko para sa akin lang, minsan nga unang clutch na buga agad yan lalo na po kung ang parisan po ninyo visual Lutino tapos ang kapares sure split ino, first clutch mga kaibon talagang nabuga. Minsan naman first clutch wala, pero second clutch meron at sa mga susunod na clutch talagang meron. Minsan naman wala, minsan nagiging alternate. Pero kung halimbawa apat na clutch, visual na yan, tapos walang binubugang visual sa mga inakay, medyo tagilid para sa akin. Baka po walang dugo na ino, yung parblo, yung pied na parblo po ninyo. Baka po walang dugo. Pero mga kaibon, pagbigyan nyo po ng isa, pag 5 clutch wala talaga, para sa akin baka wala talagang dugo yan. Pwedeng biyakin. Alam nyo kasi mga kaibon, napakahiwaga ng pag-aalaga ng mga ibon. Meron nga akong mai-share sa inyo. Dati kasi meron akong mga parisan na nakabili tayo. Wala tayong idea. Walang sinabi yung sealer kung merong karga na ino yung parisan. Ang nabili ko noon dahil talagang mahal pa po noon yung mga fisher na split sa ino. Ang nabili ko po noon isang blue, tapos ang kapares niya pastel na blue. So matagal po yun sa akin. Siguro ko naka 5 clutch, pang-6 na clutch nagulat ako, merong nilabas na krimino. So napakahiwaga po ng pag-iibon, kaya hindi rin natin masasabi. Kahit nga po sa mga parisan na halimbawa back to back split or kaya naman split ang kapares visual, may mga pagkakataon na magkadalawang sunod wala talagang nilalabas na visual, pero kapag nakapagpalabas naman ng visual sunod-sunod. Minsan naman meron akong parisan na visual Lutino, tapos ang kapares niya split sa ino, 3 clutch bago naglabas ng visual. Tapos pang 5 clutch hindi naman naglabas ng visual hanggang 6, pang 7 saka naman naglabas ng visual. So napakahiwaga po, kaya hindi natin masasabi. Kaya po palagi ko pong nire-remind sa mga kaibon natin na basta po sigurado ang karga, lalabas at lalabas po yan ng visual. Ako po hindi ako nagbabase sa percent, dahil hindi naman accurate po ang percent ng yan. Basihan lang po yan kung halimbawa ano ang posibleng pwedeng ilabas. Pero hindi po ako nagbabase dyan. Marami na rin akong vlog tungkol dyan na ipinakita ko kung halimbawa kagaya ng parisan na visual, ang kapares niya sure split. So sinasabi na kumbaga 50% or 80%, pero doon sa mga nagiging inakay at sa mga clutch nila, doon mo may experience na halos baliwala yung percent ng yon, dahil kumbaga hindi naman nasusunod yon kasi visual na ang kapares, tapos maglabas ng visual sa mga painakay, minsan isa lang at minsan 2 clutch bago masundan. So talagang mahiwaga. Pero meron akong parisan na back to back split, unang clutch 3 agad ang visual, sunod na clutch meron uling 2. So ganun po. Meron din akong parisan na back to back possible, unang clutch naglabas agad ng visual 1,
Pangalawang clutch naglabas naglabas uli ng visual, dalawa. So kaya hindi natin masasabi dahil yung parisan ko na visual, ang kapares split. Unang clutch wala, pangalawang clutch wala, pangatlo meron, isa lang ang nilabas na visual, pang-apat wala. So talagang hindi natin masasabi. Pero ito ang lagi po nating tatandaan, basta po sigurado ang karga, lalabas at lalabas po ng visual yan. Ganyan po kahiwaga ang pag-aalaga ng ibon. Pero dito sa parisan ni Sir, visual, ang kapares split ba yan or possible? So 4 na clutch, wala. Pagbigyan nyo po ng isa, pang-5. Pag wala pa, biyakin nyo na po. Yung lutino po ninyo, parisan po ninyo yan ng merong dugong ino na sigurado. Kagaya po ng mga yellow balls, pastel, yan po ang ipares po ninyo dyan para maglabas po ng visual. Mga kaibon, maraming salamat po. Hanggang dito muna yung video natin. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.